Sa kasalukuyan, si XRP ay dumaan sa isang malaking pagbaba ng presyo kung saan bumaba po ito mula sa kanyang kamakailang taas na $2.87 patungong $2.20. Halos lahat ng cryptocurrencies ay nakaranas po ng ganitong klase ng correction o pagbaba ng presyo at pati na rin si XRP. Isang sikat na altcoin ay hindi nakalagtas dito. Ang tanong ngayon ng mga trader ay kung ito na ba ang simula ng mas malalim na pagbagsak o may pag-asa pa bang makabawi si XRP. Ayon po kay Cassie, isang analyst ng crypto analyst, may positibong pananaw tungkol po sa kasalukuyang pagbaba ng presyo ng XRP. Kung matibay po ang isang critical support level na nasa presyong $1.94, maaari pong magpatuloy ang bullish momentum nito. Para kay Cassie, ang pagbaba po ng presyo ay bahagi lamang ng isang mas malawak na correction sa market. At kung ang presyo po ni XRP ay hindi bababa sa $1.94, may pagkakataon raw na ito ay tumaas patungo sa mga target na presyo sa hinaharap. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan mga ka-crypto, umpisaan po natin sa kung ano ang ibig sabihin ng Fibonacci retracement at kung bakit mahalaga po ito para kay XRP. Yan, ang Fibonacci retracement ay isa po itong technical tools na ginagamit ng mga traders upang makita kung saan po maaring mag-reverse o magbago ang direksyon ng presyo sa isang market. Sa kaso po ni XRP ay binanggit ni Cassie na ang 0.382 retracement level ay tumutugma po sa mga Fibonacci extension targets na nauugnay po sa all-time high o ATH na XRP sa presyong $3.50. Sa madaling salita, kung ang presyo po ni XRP ay magsasagawa ng correction at bumagsak sa mga retracement levels na $2.31 at $1.94, ito po ay magbibigay ng sinyales na ang recovery ni XRP ay posibleng mangyari at magpatuloy po ang bullish trend nito. Sa pananaw po ni Cassie, ayan po si Cassie Trades, ayan, po siyang babae kaya si Madam Cassie, ay ayan sa kanyang pananaw ay hanggat hindi po mababasag ang support level na 1.94, ayan po yung kanyang ibinahagi na chart dito. Yan, hanggat hindi po mababasag daw yung support level na 1.94, ang mga target na presyo na $3.50 at higit pa ay maaari pong makamtan sa hinarap. Kaya kahit na bumaba po ang presyo ni XRP, hindi pa ito nangangahulugang wala ng pag-asa na tumaas ulit ang presyo nito. Ngayon ay ano nga ba yung mga positibong senyales sa pagbagsak nitong si XRP? Bagamat may mga nagsasabi na ang pagbaba po ni XRP ay indikasyon ng patuloy na downtrend, may mga positibong senyales pa rin na maaring magpahiwatig ng rebound o muling pag-akyat ng presyo ni XRP. Ayon po kay Madam Cassie, ang 1-hour chart ni XRP ay nagpapakita po ng isang descending structure. Ayan, isang descending pattern na isang sinyalis na malapit na pong magtapos ang correction na ito. Ang mga major levels ng support ay nandito pa rin sa presyong $2.31 at sa price range na $1.94 hanggang $2.04. Kapag ang presyo po ay nag-hold or nanatiling matibay sa mga price levels na ito, may malakas po na posibilidad na magpatuloy ang bullish momentum ni XRP. Yan, isang indikasyon pa na may buying pressure o interest na bumalik sa XRP ay ang pagtaas po ng RSI o Relative Strength Index habang bumababa ang presyo. Ang RSI ay isa po itong technical indicator na sumusukat kung ang asset ay overbought o oversold. Kapag ang RSI ay tumataas habang ang presyo ay bumababa, ito ay isang bullish divergence na nagpapahiwatig ng posibleng reversal o pagbabago sa direksyon ng presyo. Ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders or investors. Yan,
bilang isang Pinoy crypto trader o investor, ang tanong ay kung paano po natin i-handle ang mga ganitong market corrections at ang mga posibleng pagbabago sa presyo. Ang crypto market ay kilala po kasi sa pagiging volatile, kaya't mahalaga na magkaroon po tayo ng tamang strategy at hindi po agad magpanic kapag may mga pagbaba sa presyo. Kaya kung tayo naman ay isang long-term investor, maaring ituring po natin na isang oportunidad ang mga ganitong dips dahil ito ay nagbibigay ng mas mababang entry points para makabili ng XRP. Ang pinakamahalagang bagay na dapat nating tandaan bilang mga Pinoy traders at investors ay ang kahalagahan po ng mga support levels tulad ng $1.94. Kung ang presyo po ay hindi bumaba sa level na ito at magpatuloy po ang rebound, ito ay isang magandang sinyalis na maaaring tumas ulit ang presyo ng XRP sa mga susunod na linggo or buwan. Gayunpaman ay kailangan din natin maging maingat at handa na mag-adjust sa mga biglaang pagbabago sa market, lalo na't ang crypto market ay pabago-bago. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Sa aking opinion, ang mga ganitong correction ay natural lamang sa crypto market at hindi po ito nangangahulugang tuluyan ng babagsak ang presyo ng XRP. Kung titignan po natin ang market history ng XRP, madalas po itong makaranas ng mga pagsubok or correction. Pero kapag nag-bounce back din ito sa mga tamang pagkakataon, kung tayo po ay isang long-term believer sa technology ni Ripple at XRP, hindi dapat po tayo matakot sa mga short-term fluctuations. Sa halip ay dapat po natin gamitin ito bilang pagkakataon na bumili sa mas mababang presyo kung sakaling bumagsak ang presyo. Ang pinaka-importante ay ang pagkakaroon po ng tamang risk management. Dapat ay meron po tayong plano kung paano po natin haharapin ang ganitong sitwasyon at hindi po tayo magpapaapekto sa mga desisyon, sa ating mga desisyon at emosyon. Kaya yan, kung hindi po tayo sigurado, ay maaaring mag-set up po tayo ng stop loss o magdagdag ng diversified asset sa ating portfolio upang mapanatili ang balance risk exposure. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.